Ang mag-fiancé na Gabby at Brian ay tila walang mapagsidla ng saya dahil sa pangarap na sabay nilang inaabot. Kita ang saya sa kanilang mga videos habang namamasyal sa iba't ibang national parks. Inilabas din nila ang kanilang introductory video sa kanilang channel na Nomadic Static. Ngunit paano humantong sa pagkawala ng dalaga ang masayang road trip ng magkasintahan? Bakit nagdesisyon si Brian na umuwi mag-isa at iwan ang fiancé sa gitna ng kagubatan? Ano ang nadiskubre sa journal ng binata? Magandang buhay at welcome po sa aking channel. Bago po natin ituloy ang kwentuhan, kung kayo po ay mahilig sa mga solve at unsolved na mga kaso na ikinuwento sa Tagalog, maaari nyo pong i-click ang subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na pinupost ko linggo-linggo. Si Gabriel Venora Petito o mas kilalang Gapi ay ipinanganak noong March 19, 1999 sa Long Island, Blue Point, New York. Siya ay mula sa isang blended family kung saan may kanya-kanyang pamilya na ang kanyang biological parents na sina Nicole Schmidt at Joseph Petito. Masayahin, masipag at puno ng pangarap ang 22 years old na dalaga. Taong 2017 nang siya ay graduate sa Bayport Blue Point High School kung saan nakilala niya si Brian Christopher Laundrie. Nagsimula ang kanilang relasyon nang nasa sophomore si Gabby at nasa junior naman si Brian. Ayon sa mga nakakakilala sa kanila, ang relasyon ng dalawa ay on and off kung kaya't hindi na sila nagulat nang tuluyan itong maghiwalay. Lumipat at nanirahan si Gabby sa Carolina Beach sa North Carolina mula September 2017 hanggang January 2019 kung saan nawala na rin ang kahit anong komunikasyon niya kay Brian. Nagtrabaho ang dalaga bilang hostess sa isang restaurant sa Wilmington. Sa kabila ng pagpasa sa isang kolehiyo, mas pinili ng dalaga na magtrabaho para sa kanyang mga plano. Ilang buwan ang lumipas, March 2019, muling nag-cruise ang landas ng dating magkasintahan na Brian at Gabby sa isang party ng kaibigan. Hindi man inaasahan, muling sinubukan ng dalawa ang naudlot na relasyon. Nagdesisyon si Gabby na sumama kay Brian sa Northport, Florida kung saan naninirahan ng binata kasama ang kanyang mga magulang. Nagtrabaho ang dalawa sa Publix na isang grocery store dito sa Amerika. Si Brian ay nadestino sa grocery department at naging pharmacy technician naman si Gabby. Nagsimula din ang hilig sa pagtatravel ng dalawa nang sila ay nag-road trip sa mga kalapit na state na may magagandang tanawin. Mula New York, nilibot ng dalawa ang iba't ibang magagandang lugar sa California. Makikita sa social media accounts ng dalaga ang magagandang pictures mula sa Colorado Springs, Pikes Peak, Santa Monica Pier at California Coast. Hindi rin pinalagpas ng magkasintahan na magpunta sa Las Vegas bandang December ng parehong taon. Nag-celebrate ng 21st birthday si Gabby kasama ang kasintahan at pamilya niya sa Nokomis, Florida pagkagaling nila sa kanilang pagtatravel. Nang pumutok ang pandemya, nag-resign ang dalawa sa kanilang trabaho kung saan pinagplanuhan nila ang pagtatravel sa buong Amerika gamit ang isang van. Bago pa ito, nag-propose si Brian kay Gabby noong June 2020 nang pasyalan nila ang Soap Creek sa Georgia. Nakabili ng 2012 Ford Transit Connect van ang mag-fiancé kung saan ito'y kanilang kinonvert bilang isang camper van na siyang plano nilang gamitin sa kanilang cross-country trip. Masayang binalita ni Gabby sa kanyang pamilya ang kanilang plano na libutin ang buong Amerika gamit ang camper van. Dagdag pa dito, plano nila na i-share ang kanilang adventure o tinatawag niyang van life sa kanyang mga social media accounts, particular sa kanyang bagong YouTube channel na Nomadic Static. Bago pa nagsimula ang kanilang vlog, nagtrabaho sa Taco Bell si Gabby para makaipon samantalang nasa isang juice bar naman si Brian. Punong-puno ng pag-asa ang dalaga para sa kanyang pangarap na maging full-time travel vlogger. Muling bumalik si Gabby sa New York para umattend ng graduation ng kanyang kapatid. Ayon sa kanyang pamilya, maliban sa saya na nakita nila sa kanilang anak, walang kahit anong senyales na nagsasabi na may problema ang relasyon ng dalawa. Kinagiliwan nila si Brian dahil na rin sa pinakita niyang magandang pakikisama sa pamilya. Dagdag pa nila, mabait at magalang ang binata kung kaya't masaya sila para sa anak nang ito ay ma-engage.
July 2, 2021 nang umalis ang mag-fiancé na Gabby at Brian mula Blue Point para simulan ang planong 4 na buwang cross-country trip. Iba't ibang national parks ang binisita ng dalawa sa Colorado, Utah at Wyoming. Makikita sa social media account ni Gabby ang updated pictures ng mga magagandang lugar na kanilang pinupuntahan. Mula July 4 hanggang July 30, hindi maitago ang saya ng dalaga sa kanyang mga post kung saan makikita ang pagbisita nila sa Monument Rock sa Kansas, Zion National Park kung saan maaari ding i-hike ang tinatawag nilang The Narrows. Hindi rin pinalampas ni Gabby at Brian na i-hike ang napakagandang mga Red Rock Formations sa Bryce National Park. Hindi rin nakaligtas sa bucket list ng dalawa ang Mystic Hot Spring at Canyonlands National Park. Sa kabila ng pagiging abala sa pamamasyal sa iba't ibang parks, pagpo-post sa kanyang Instagram at patuloy na pagsasaayos ng kanyang vlog, hindi lumilipas ang araw na hindi nakakausap ni Gabby ang kanyang nanay na si Nicole. Walang anumang pangamba ang pamilya ng dalaga dahil ng mga panahong iyon, naniniwala sila na hindi pa babayaan ni Brian ang fiancé. August 12, 2021, mahigit isang buwan ang lumipas simula nang magdesisyon ang mag-fiancé na maging full-time traveler at vlogger. Nag-post muli si Gabby sa kanyang IG ng picture mula sa Arches National Park na makikita pa din na animoy masaya ang dalawa sa naging desisyon nila. Ngunit isang 911 call ang natanggap ng MOA Police mula sa isang concerned citizen. Ayon sa caller, nadaanan nila sina Gabby at Brian kung saan kapansin-pansin ang pagtatalong nagaganap. Nakita daw nila ang paulit-ulit na pananakit ng binata sa dalaga hanggang sa sumakay ang dalawa sa kanilang puting van. Idinitalye niya din kung saang direksyon papunta ang dalawa at ibinigay niya ang plate number nila. Naabutan ng MOA Police ang mag-fiancé kung saan walang tigil sa pag-iyak si Gabby. Pansamantalang pinaghiwalay ang magkasintahan para malaman kung ano ang nangyayari. Kwento ng dalaga, kasalukuyan niyang isinasaayos ang kanyang website at iba pang social media accounts para sa kanyang travel vlog. Hindi maiwasang ma-stress at atakihin ng kanyang anxiety kung saan nagsimula ang pagtatalo nilang dalawa. Sinangayunan naman ito ni Brian kung saan sinabi niya rin na sinubukan niyang pakalmahin ng dalaga. Nakitaan ng ilang galos si Brian at sinabi niya ito ay dahil sa sinubukan ng dalaga na kunin ang susi ng van sa kanya. Naitulak niya daw ng bahagya ang dalaga ngunit lumalabas na una nang naging agresibo ang kasintahan sa kanya. Sa isa pang kuha, maririnig namang binanggit ng dalaga na sinunggaban siya ni Brian sa muka na naging dahilan ng kanyang mga galos. He just grabbed you? Yeah. Did he hit you though? I mean, it's okay if you're saying you hit him, and then I understand if he hit you, but we want to know the truth if he actually hit you. I guess, yeah. Well, he grabbed me, with his nail, and I guess that's why it looks, I definitely have a cut right here, because I can feel it. Yeah. When I touch it, it burns. Walang kasong isinampas sa kahit anong panig, ngunit nagdesisyon ng kapulisan na paghiwalayin pansamantala ang mag-fiancé. Nanatili si Gabby sa kanilang van kung saan nag-camp siya sa isang park. Samantalang inihatid ng kapulisan si Brian sa isang shelter na tumulong sa kanyang makakuha ng kwarto sa isang hotel. August 17, 5 araw pagtapos ng insidente, lumipad si Brian Laundrie mula Salt Lake City pabalik ng Tampa, Florida. Ayon sa kanyang pamilya, may mga kinuhang gamit ang binata at isinara ang kanilang storage unit para may pandagdag sa 4-month trip kung saan nais nila itong i-extend. Samantala, ilang araw namang naka-check-in si Gabby sa Fairfield Inn and Suites Hotel na malapit sa airport hanggang sa makabalik si Brian noong August 23. Walang malinaw na report kung kasama ni Gabby ang fiancé nang ito ay mag-check-out noong August 24. Ayon kay Joseph Petito, ang biological father ni Gabby, August 21 nang huling makausap niya ang kanyang anak. Maliban sa stress na kinakaharap ng dalaga dahil sa pagsasaayos ng kanyang vlog, walang nakitang ibang problema si Joseph sa kanyang anak nang sila ay mag-FaceTime. August 25 nang huling mag-post si Gabby Petito sa kanyang Instagram account kung saan makikita pa din ang ngiti sa mukha ng dalaga. Ayon din sa kanyang ina na si Nicole, iyon na din ang huling beses na nagkausap sila ng kanyang anak na excited libutin ang Grand Teton National Park. Ilang araw ang lumipas, walang natanggap na kahit anong tawag o text o kahit anong update sa social media si Nicole mula sa kanyang anak.
Nagsimula siyang mag-alala, ngunit iniisip na lamang niya na maaaring walang signal dahil na rin sa mga kapundukan at pagiging disyerto ng mga lugar na pinupuntahan ng anak. August 27 nang makatanggap ng text si Nicole kay Gabby, ngunit ayon sa kanya, kakaiba ang paraan ng pag-text ng dalaga kung saan nabanggit nito ang kanyang lolo at ang pagsasabi na wala silang signal. Halos 2 linggo ang lumipas, maliban sa kakaibang text na natanggap ni Nicole, wala nang kahit anong update ang nanggaling sa kanyang anak. Kinausap niya ang dating asawang si Joseph at kinumpirma niya na wala rin siyang natanggap na update sa kanilang anak. September 11, 2021, nagdesisyon ang dating mag-asawa na mag-file ng missing person report dahil sa kawalan ng komunikasyon kay Gabby o kay Brian. Ikinagulat ng mga Petito nang malaman nilang halos 2 linggo na ang lumipas nang makabalik si Brian Laundrie sa Northport, Florida gamit ang puting van. Ayon sa mga report, September 1 nang dumating si Brian sa bahay ng kanyang mga magulang na nagmaneho mula Utah. Walang anumang tawag o pasabing natanggap ang pamilya Petito na nakabalik na siya sa Florida. Ang ikinabahala nila ay nang sinubukan nilang kausapin si Brian para malaman kung kasama ba niya si Gabby, ay nanatili itong tikom at bibig. Ang mas nakakagulat pa ay nang isara ng mga Laundrie ang kanilang bahay sa kahit anong interview o katanungan tungkol sa kinaroroonan ng dalaga. Sa kalagitnaan ng pagkawala ni Gabby, nag-hire ng abogado ang pamilya ni Brian Laundrie na siyang nakikipag-usap sa mga kapulisan at media. Dito na nagsimula ang iba't ibang espekulasyon sa pagkakasangkot ng sariling fiancé ni Gabby sa kanyang pagkawala. Ginamit ng pamilya Petito ang social media para matulungan silang hanapin si Gabby dahil sa kawalan ng kooperasyon ng fiancé niyang si Brian. Sa pagkalat ng balita tungkol sa pagkawala ng dalaga at ang pagsusumamo ng pamilya sa kahit anong impormasyon na makapagtuturo kung nasaan si Gabby, isang pamilya ng YouTuber ang lumapit sa kapulisan. Ayon sa kanila, patungo ang kanilang pamilya sa Grand Teton National Park noong August 27 bandang 6 hanggang 6:30 nang mai-record nila ang isang puting van na may Florida plate number. Dagdag pa nila, papunta sila sa Spread Creek Dispersed Camping Area kung saan sana sila magka-camp overnight nang madaanan nila ang puting van. Naglunsad ng search and rescue ang kapulisan at iba't ibang grupo sa paligid ng Grand Teton National Park sa Utah. Samantala, isinailalim sa surveillance ang bahay ng mga Laundrie para bantayan ang nagtatagong si Brian. Isang CCTV ang nakuha ng kapulisan mula sa isang grocery store sa Jackson, Wyoming noong August 27 kung saan makikita ang mag-fiancé na Gabby at Brian. Tumagal lamang ang dalawa ng mahigit kalahating oras sa nasabing food store bago ito bumalik sa parking lot at umalis. Ang tanging naging kapansin-pansin sa mga investigador ay ang animong pagkairita ni Brian kung saan makikita sa CCTV ang pagbaksak niya ng pinto ng sasakyan. Maliban dito, walang anumang senyales ng anumang pang-aabuso ang nakita. Bago pa man bumalik ng Florida si Brian, nakakuha ng record ang kapulisan na ginamit niya ang debit card ni Gabby na umabot sa $1,000. Paglipas ng ilang araw, bumili naman ng bagong telepono at account sa AT&T ang binata. Sa patuloy na surveillance sa mga Laundrie, September 6 hanggang September 8 nang magtungo ang buong pamilya sa Fort DeSoto Park para sa isang camping trip kung saan nakuha nila ang check-in and out na nakarecord sa nanay ni Brian na si Roberta Laundrie. September 13 nang magpaalam at umalis si Brian Laundrie sa kanilang bahay para mag-hike sa Carlton Reserve sa Sarasota kung saan natagpuan din ang kanyang Ford Mustang kinabukasan. September 15 nang ideklara ng kapulisan si Brian bilang person of interest habang kasalukuyan pa ring hinahanap si Gabby Petito. Paglipas ng 2 araw, humingi ng tulong ang pamilya Laundrie dahil sa hindi pagbalik ng binata mula sa sinasabing pag-hike. Nagsagawa din ng search and rescue ang kapulisan sa paligid ng park kung saan natagpuan ang abandonadong sasakyan ni Brian. September 19, isang bangkay ang natagpuan malapit sa Grand Teton National Park kung saan sinasabing ito ay may 5 minuto lamang ang layo mula sa pinagparkihan ng puting van nila Gabby.
Noong September 21, kinumpirma ng kapulisan na ang natagpuang mga labi ay kay Gabby Petito. At paglipas ng ilang linggo, naglabas ng statement ang Teton County Coroner ukol sa autopsy ng katawan. Ayon sa kanila, maaring 3 hanggang 4 na linggo na ang lumipas ng paslangin ng dalaga. Ang mga pinsala sa kanyang ulo at leeg ay nagpapatunay na ito ay intentional. Nakitaan din siya ng marka ng pagkakasala. September 23, nag-issue ng warrant of arrest ang kapulisan kung saan kinumpiska nila ang puting van, external drive at ang Ford Mustang sa bahay ng mga laundry. Ilang linggo pa ang lumipas, wala pa ring pag-arestong naganap dahil hindi pa rin nahanap ang suspek. Naging mahirap ang search and rescue dahil sa patuloy na pag-ulan. Nang humupa ito, putik naman ang naging kalaban ng team kung kaya't nauudlot ang paghahanap kay Brian Laundrie. October 20 nang matagpuan ang isang katawan sa Carlton Reserve, Florida kung saan kinumpirma ito na kay Brian Laundrie sa tulong ng dental records. Lumalabas na kinil ng binata ang sariling buhay. Natagpuan din ang ilang personal na gamit niya tulad ng backpack at notebook na ginamit din bilang ebidensya. Ayon sa report, inamin ni Brian na tinapos niya ang paghihirap ng sariling fiancé dahil nahihirapan ito sa sakit na nararamdaman. Ayon sa FBI, sa pagkawala ni Brian Laundrie, maaari nang isara ang kaso. Hindi natapos dito ang paghahanap ng hustisya ng mga Petito, kasabay ng paglitaw ng notebook ni Brian na naging ebidensya sa pagkawala ng dalaga, na pag-alaman din na noong August 29 hanggang August 30, nakatanggap ng halos 20 tawag mula kay Brian ang mag-asawang Laundrie. Pinaniniwalaan na umamin ang binata sa kanyang mga magulang sa nagawang krimen. Dahil dito, nagsampa ng patong-patong na kaso mga Petito laban sa kanila. Isang foundation ang itinatag ng Petito family sa ngalan ng kanilang anak na si Gabby Petito. Ito ay naglalayo na tulungan ang sinumang nasa parehong sitwasyon ni Gabby at ng kanyang pamilya. Nais nilang tulungan ng mga survivor ng mga domestic violence at ang mga pamilya na naghahangad na mahanap ang kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Patuloy ang pakikipaglaban ng mga Petito kung saan nagsampa sila ng kaso laban sa mga Laundrie noong November 30, 2021. Dahil sa kawalan ng kooperasyon ng mag-asawa na nagdulot ng masigit pang sakit at emotional distress sa kanila. Nagkaroon ng $3 million settlement noong sumunod na taon na siyang gagamitin sa kanilang foundation. Maliban dito, sinampahan din ng kaso ng mga Petito ang Moab Police na nagkakahalaga ng $50 million dahil sa maling paghawak ng sitwasyon. Patuloy pa ding nasa proseso ang mga kasong isinampa sa mga Laundrie at sa Moab Police. Hindi man may babalik ng anumang halaga ang buhay ni Gabby Petito, naniniwala ang kanyang pamilya na sa pamamagitan ng foundation ng kanilang binuo, makakatulong sila sa mga pamilya na dumadanas ng parehong sitwasyon.